Ang isang masayang bakasyon sa dagat ay biglang naging bangungot para sa mga pasahero ng cruise ship na MV Hondius. Sa halip na magagandang tanawin at relaxation ang maranasan, takot at kaba ang bumalot sa barko nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng ilang kasama nila dahil sa isang misteryosong sakit. Hindi ito ang karaniwang trangkaso o food poisoning na madalas nating marinig sa mga ganitong biyahe. Ang salarin ay ang tinatawag na hantavirus, isang uri ng impeksyon na madalas nating hindi pinapansin pero may kakayahang kumitil ng buhay sa loob lang ng maikling panahon. Marami ang nagtatanong kung paano nakapasok ang ganitong klaseng virus sa loob ng isang mamahaling barko na nasa gitna ng karagatan. Ito na nga ba ang bagong banta sa ating mga travel goals o may mas malalim pa bang kwento sa likod ng trahedyang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para mas maintindihan natin ang takbo ng kwento, alamin muna natin kung ano ba talaga itong hantavirus na ito. Hindi lang ito isang simpleng virus dahil sa totoo lang ay isa itong pamilya ng mga virus na may iba-ibang pangalan at epekto. Nakuha nito ang kanyang pangalan sa Hantan River na matatagpuan sa South Korea noong unang beses itong madiskubre ng mga eksperto. Ayon sa mga ulat ng World Health Organization, may mahigit 20 klase na ng virus na ito ang nakikita sa iba-ibang panig ng mundo. Bagamat sinasabi ng mga doktor na hindi naman ito kasing bilis kumalat gaya ng ibang sakit, kapag ikaw naman ang tinamaan ay talagang itutumbakan ito dahil diretso ang atake nito sa baga o sa bato ng isang tao. Ang pinaka-common na paraan kung paano ito nakukuha ay sa pamamagitan ng mga daga. Pero huwag kayong magkakamali dahil hindi lang ito sa kagat ng daga nakukuha. Ang totoo niyan, kahit malanghap mo lang ang alikabok na may kasamang tuyong ihi, dumi o laway ng mga infected na daga ay pwede ka nang mahawa. Kaya naman madalas itong mangyari sa mga taong naglilinis ng mga bodega, nakatira sa mga bukid o mahilig mag-camping sa mga kagubatan. Dahil dito, lalong naging misteryoso ang nangyari sa MV Hondius. Malinis ang barko at malayo sa mga bukid, kaya paano nagkaroon ng exposure ang mga tao roon? Dito na pumasok ang mga investigador para silipin ang background ng mga biktima. Ang unang dalawang namatay ay isang mag-asawa na galing sa Netherlands. Bago sila sumakay sa barko sa Argentina noong simula ng April, nalaman na naglibot muna pala sila sa iba't ibang lugar sa South America. Napakalaking impormasyon nito dahil sa South America, matatagpuan ang tinatawag na Andes virus, isang klase ng hantavirus na kilalang-kilala sa Chile at Argentina. Ang nakakatakot sa variant na ito ay may mga records na nagsasabing kaya nitong lumipat mula sa tao papunta sa isa pang tao at hindi lang basta mula sa daga. Naalala nyo ba noong 2018? May nangyari ring ganito sa Argentina kung saan nagsimula ang lahat sa isang party lang. Lahat ng mga dumalo ay nagkahawa-hawa hanggang sa kumalat na ito sa komunidad. Kaya naman ang teorya ng marami ngayon ay baka dala na ng mag-asawa ang virus bago pa man sila tumapak sa loob ng barko. Ang mahirap kasi sa sakit na ito ay hindi mo mararamdaman agad ang epekto. Pwedeng lumipas ang 2 hanggang 4 na linggo bago kalagnatin o mahirapang huminga. Isipin nyo ang isang tao lang na may bitbit ng virus na ito ay sapat na para magkaroon ng mahigit 30 kumpirmadong kaso at 11 kamatayan. Ganyan katindi ang bilis ng pangyayari noong nagkaroon ng outbreak sa Argentina. Pero paano nga ba ito kumakalat sa paraang hindi natin namamalayan? Marami ang nagtatanong kung airborne ba ito o nakukuha lang sa hangin. Ang sagot ay medyo nakakatakot dahil ang virus na galing sa tuyong ihi at dumi ng mga daga ay pwedeng humalo sa alikabok. Kapag natangay ito ng hangin at aksidente mong nasinghot, doon na magsisimula ang gulo sa loob ng katawan mo. Bagamat madalas ay galing ito sa hayop, itong particular na Andes virus ay napatunayang kayang lumundag mula sa isang tao papunta sa kapwa niya tao na siyang lalong nagpapakaba sa mga doktor. Ano nga ba ang pakiramdam kapag tinamaan ka na? Sa simula, iisipin mo lang na parang ordinaryong trangkaso lang ang nararamdaman mo. Mararamdaman mo na pagod ka, nilalagnat, at masakit ang buong katawan pati na ang mga kalamnan mo. Susunod na dyan ang matinding sakit ng ulo, pagkahilo, at panlalamig ng katawan
na parang giniginaw ka kahit mainit ang panahon. Pero hindi lang pala baga ang pwedeng pinsalain ng virus na ito. May isa pang mas matinding kondisyon na tinatawag nilang hemorrhagic fever. Dito naman ay ang mga bato o kidneys mo ang direktang tinitira. Ang mga sintomas nito ay mas nakakatakot dahil pwedeng bumagsak ng husto ang presyo ng dugo mo at magkaroon ka ng pagdurugo sa loob ng iyong katawan. Ang malala pa rito, kalahati o 50% ng mga pasyenteng nagkakaroon nito ay tuluyang binabawian ng buhay. Isang iglap lang ay pwedeng bumigay ang mga organ mo dahil sa isang virus na halos hindi mo man lang nakikita. Sino nga ba ang dapat mas kabahan pagdating sa sakit na ito? Sinasabi ng mga eksperto na kahit bata o matanda ka pa ay hindi ka ligtas. Pero siyempre, kung ikaw ay may edad na o may dati ng iniindang sakit sa katawan, mas magiging mahirap para sa immune system mo na labanan ang ganito katinding impeksyon. Ang bawat oras ay mahalaga kaya naman ang mga doktor ay gumagamit ng tinatawag na PCR test para masigurado kung hantavirus nga ba ang sanhi ng pagkakasakit ng isang tao. Sa dami ng mga kasong sinusuri ngayon sa MV Hondius, talagang nakatutok ang buong mundo kung paano ito pipigilan bago pa lumala ang sitwasyon. Nakakapagtaka lang na sa modernong panahon natin ngayon, may mga ganito pa ring banta na nagtatago sa dilim. Siguro naaalala niyo pa noong panahon ng pandemya, kung saan halos lahat tayo ay pamilyar na sa salitang PCR test. Ito rin ang ginagamit ng mga eksperto ngayon para masigurado kung ang isang tao ay may bitbit na hantavirus. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, ang teknik na ito ay parang isang super machine na kumokopya ng maliliit na parte ng DNA ng virus. Kahit sobrang liit lang na sample ang makuha sa loob ng ilong o pisngi mo, kaya itong paramihin ng makina hanggang sa maging milyon-milyon para makita ng mga doktor kung nandoon nga ba ang sakit. Sa madaling salita, isa itong genetic testing na ginagawa para hindi na tayo manghula pa kung ano ba talaga ang nagpapahina sa pasyente. Pero dito na tayo sa medyo mabigat na balita dahil hanggang sa mga oras na ito ay wala pang tiyak na gamot para sa hantavirus. Wala rin tayong bakuna na pwedeng iturok para makaiwas dito. Ang tanging nagagawa lang ng mga medical team sa ngayon ay ang tinatawag na supportive care. Ibig sabihin nito, hindi nila direktang pinapatay ang virus sa loob ng katawan mo, kundi tinutulungan lang nila ang mga organ mo na huwag bumigay habang lumalaban ang immune system mo. Kung hindi ka makahinga ng maayos, bibigyan ka nila ng oxygen o ikakabit ka sa isang makina na tutulong sa paghinga mo. At kung umabot na sa punto na ang mga bato mo na ang tinatamaan, kailangan na ring dumaan ang pasyente sa dialysis para lang malinis ang dugo. Dahil sa ganitong katinding senaryo, marami na ang natatakot at nagtatanong sa social media kung magkakaroon na naman ba tayo ng lockdown. Ito na nga ba ang sinasabi nilang coronavirus 2.0? Sa totoo lang, naiintindihan natin kung bakit ganito na lang ang kaba ng marami dahil sariwa pa sa isip natin ang mga cruise ships noong 2020 na naging sentro rin ng hawahan. Pero ayon sa World Health Organization, hindi muna natin kailangang magpanik. Sa ngayon, ang banta ng hantavirus sa buong mundo ay mababa pa rin kumpara sa mga nakaraang sakit na kumalat sa atin. Patuloy namang binabantayan ng mga public health experts ang bawat galaw ng virus na ito para makasiguro na hindi ito lalampas sa kontrol. Kaya kung tatanungin niyo kung kailangan na ba nating magkulong sa bahay, ang sagot ay hindi pa naman. Malayo pa tayo sa puntong iyon at hindi ito katulad ng sitwasyon ng COVID noon. Seryoso ang nangyayari sa loob ng MV Hondius at talagang nakakaawa ang kalagayan ng mga pasahero at crew na nandoon pa rin sa barko dahil sa kaba na baka sila na ang susunod na mahawa. Pero mahalagang malaman natin na ang kaalaman ang ating unang depensa laban sa ganitong mga krisis. Hindi man ito ang simula ng bagong pandaigdigang lockdown, paalala ito na kailangan pa rin nating maging maingat sa ating kalinisan at sa mga lugar na pinupuntahan natin. Ano ang sa tingin nyo? Handa na ba tayong harapin ang mga ganitong balita nang hindi agad nagpapadala sa takot? O sadyang mahirap nang magtiwala pagdating sa mga usaping pangkalusugan? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinyon tungkol dito
At huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.